Good morning. Good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Maaari po ba nating kawayan or batiin yung mga mga kapatid natin na nandito ngayon? No? Hello, good morning. Good morning. Ayan. Maaari ko po bang anyayahan ang bawat isa na tumayo? At bago po natin simulan ng gawain natin sa umagang ito, manalangin po muna tayo. Banal naming Ama na nasa kalangitan, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sapagkat ang inyong kabutihan ay hindi nagmamaliw, Panginoon. Sa nakaraang linggo, inalagaan niyo pong muli kami. Nag-provide po kayo ng mga pangailangan namin. And whenever we were sick, Lord God, you healed us, Panginoon. We thank you, Lord, because all of this is because of your grace and mercy towards us. And there will be no words, Panginoon, that could ever express yung nararapat na papuri at pasasalamat sa inyo, Lord. And today, what we all have is our hearts, Lord. And we offer our hearts to you, Panginoon. O Holy Spirit, lead us to pour our hearts in praise, in worship to you today by singing these songs, Lord, for you. And we invite you, O Holy Spirit, that you will lead us to worship you, to love you with all our hearts, soul, mind, and strength, Lord, because you deserve it all. You deserve it because you are the one true God, our Savior, our Redeemer, our Deliverer, the Lord Jesus Christ. So we bless your name today, Lord. We thank you, Panginoon. We worship you. We will praise you, Lord. At sabi nga po dun sa mga kakantahin namin today, even our bones will sing praises to you, Lord. So that is what we are going to do today. We will worship the Lord our God. We will worship the Lord Jesus. We will praise Him for who He is and what He has done in our lives. Hallelujah. 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 In Jesus' name, amen and amen and amen. All right, so let's sing the song. Sing with me, church. Sing it. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. Yes, in church. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubted. Come on, clap your hands. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Sing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul.
sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Hallelujah, praise the Lord. And yes, Lord, we will continue to worship you, Lord, because you deserve it, Father. You deserve all glory. You deserve all praises. And all the earth will shout your name. Our hearts will cry, our bones will sing. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Let's worship, church. You give life, you alone. You bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Hallelujah. Let's praise Him. You give life. You give life. You are life. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's
are so great, Panginoon. Yes, you are great. Sing this to all year. We'll shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing again, church, all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing again, one more time, all the earth. We'll shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to only your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. Your breath in our lungs, so we pour out our praise to only. Yes, Lord. You deserve all glory, and we pour our hearts to you, Panginoon. We worship you, Lord Jesus. And we continue our worship, Lord. We offer our lives to you, Lord. We surrender our will to the Father's hand. We will continue to worship, church. We will sing this song. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me to love, so all of my life through your eyes. I'm captured. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Mold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Church, at this point, let's sing this again with all our hearts, like we really mean it, like we really mean the lyrics of the song. That you will offer your lives to the Lord.
you will surrender your will to His. Into your perfect plans. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Sing, church. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Let's sing this again, church. Take me. Take me, mold me, With all your heart. use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Yes, Lord Jesus, we will give our life to you, Lord. Hold me, you guide me. Lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Let's all pray. Father God, we are grateful for this wonderful opportunity this morning to be with our brothers and sisters, to worship you, to honor you, to give you praise for who you are sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin sa araw na to. Panibagong kalakasan, panibagong buhay. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa buong nakaraang linggo. Lord, we also come to you this morning and we pray that you would forgive us and cleanse us, Lord, sa lahat ng mga maling na gawa namin, kasalanan, inisip, sinalita, o yung mga bagay din, Panginoon, na hindi namin napansin na hindi kaaya-aya sa iyo, Lord. Yung mga actions din namin. Lord, we pray na patawarin mo rin kami kung meron man kami mga taong nasaktan sa mga karaang linggong ito, Lord. Prayer namin, Father God, that today, as we come to worship you, to honor you, makita mo sa aming puso na itong pagpupuri at pasasalamat ay totoo. Ang gagaling sa aming puso dahil sa kabutihan mo sa amin, dahil sa pagmamahal mo sa amin, at sa maraming bagay, Panginoon, na ginagawa mo, lalong-lalo na po, Panginoon, yung kaligtasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord Jesus, for dying on the cross in our place, for the forgiveness of our sins. Thank you, Holy Spirit, for being with us every single moment of our life, to encourage us, to correct us,
and to remind us of the Word of God. Lord, we also wanted to lift up in prayer sa mga sandaling ito yung aming mga kapatirang mayroong mga karamdaman. May mga problema financially, emotionally, relationship, Panginoon. Problema sa mga mag-asawa, magulang at anak, magkakapatid. Lord, we lift them up to you. We pray, Father God, na your healing touch will be upon them. Provisions para sa gamot or hospitalization. We pray for forgiveness sa relationship ng pamilya. We pray for restoration of love for one another. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga tao na naghahanap ng trabaho o maninegosyo para meron silang source of income, Lord. We pray that you give them the wisdom, open doors for them, opportunities. But most of all, Lord, my prayer this morning para sa aking mga kapatid is that they will have the desire, Father God, every day of their life to know you more in prayer, in reading your word, in studying your word, so that they would continue to grow and grow and grow in the faith. At patuloy mo, Panginoong, magamit ang bawat isa to reach out to many more souls and for your glory and honor. At sa umaga rito, Father God, we pray that your Spirit would minister to us as we fellowship, as we partake of the communion later, as we listen to your word. We pray, Father, touch hearts, touch our lives, renew us, para ang aming buhay ay maging kaaya-aya sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Pwede na po makaupo. Let's open our Bibles in the book of Obadiah. Kung wala pa tayong Bible, we also have the Redeemer's Word. Yan, nandyan po yung version na babasahin natin. It's book of Obadiah in the New International Version. We will gonna read the whole book. No? Pero okay mag-alala, maiksi lang naman siya. Okay. So verse 1, the vision of Obadiah. This is what the Lord, the sovereign Lord says about Edom. We have heard a message from the Lord. An envoy was sent to the nations to say, "Rise, let us go against her for battle. See, I will make you small among the nations. You will be utterly despised. The pride of your heart has deceived you. You who live in the clefts of the rocks and make your home on the heights. You who say to yourself, who can bring me down to the ground? Though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. If thieves came to you, if robbers in the night, oh, what a disaster awaits you. Would they not steal only as much as they wanted? If grape pickers came to you, would they not leave a few grapes? But how Esau was ransacked, his hidden treasures pillaged. All your allies will force you to the border. Your friends will deceive you and overpower you. Those who eat your bread will set a trap for you, but you will not detect it. Verse 8, in that day, declares the Lord, will I not destroy the wise men of Edom, those of understanding in the mountains of Esau? Your warriors, Teman,
will be terrified, and everyone in Esau's mountains will be cut down in the slaughter. Because of the violence against your brother Jacob, you will be covered with shame. You will be destroyed forever. On the day you stood aloof, while strangers carried off his wealth, and foreigners entered his gates, and cast lots of Jerusalem, you were like one of them. You should not gloat over your brother in the day of his misfortune, nor rejoice over the people of Judah in the day of their destruction, nor boast so much in the day of their trouble. You should not march through the gates of my people in the day of their distress, of their disaster, nor gloat over them in their calamity in the day of their disaster, nor seize their wealth in the day of their disaster. You should not wait at the crossroads to cut down their fugitives, nor hand over their survivors in the day of their trouble. The day of the Lord is near for all nations. As you have done, it will be done to you. Your deeds will return upon your own head. Just as you drank on my holy hill, so all the nations will drink continually. They will drink and be as if they had never been. But on Mount Zion will be deliverance. It will be holy, and Jacob will possess his inheritance. Jacob will be a fire, and Joseph a flame. Esau will be stumble, and they will set him on fire and destroy him. There will be no survivors from Esau. The Lord has spoken. People from the Negev will occupy the mountains of Esau, and the people from the foothills will possess the land of the Philistines. They will occupy the fields of Ephraim and Samaria, and Benjamin will possess Gilead. This company of Israelites, exiles, who are in Canaan, will possess the land as far as Zarephath. The exiles from Jerusalem who are in Sepharad will possess the towns of Negev. Deliverers will go up on Mount Zion to govern the mountains of Esau, and the kingdom will be the Lord's. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Good morning po sa inyong lahat. Pasensya na po, medyo may sipon ako. At first week na po, first Sunday ng February, parang pag inisip natin kailan lang. No? Parang naisip ko lang kanina habang nandito sa church, naghihintay ng service. Parang every month may celebration ng Pilipino. No? January, New Year, ngayon February, Chinese New Year, Tikoy, no? Valentine, di ba? Parang, tapos susunod March, Holy Week na ba yun? Holy Week na ba yung March? Parang gano'n, no? Every month meron tayong celebration. Kaya nga, ang saya ng buhay ng Pilipino. No? Bilang mga Kristiyano po, no? Lalo na yung mga matatagal na. Tapos, siyempre sa mga churches nila, no? Or sila personally, marami silang pinagdaanan, pinag-aralan, no? Mga courses, studying the Bible. Tapos, naisip nila na alam na nila yung Bible. Alam na nila yung story. Parang wala na dapat natang akong alamin pa. Dahil lahat na pagdaanan ko na yung courses na ito sa aming church. No? Pero isang pastor, sinabi niya doon sa kanya mga members, tinanong niya, halimbawa, nasa langit na tayo. Tapos doon sa langit, no, na-meet mo si Obadiah. Sabi sa ni Obadiah, ay ako pala si Obadiah. Ikaw ang pangalan mo? Ber po. Ah, sabi niya. Alam mo ba na may sinulat ako sa Bible? Ha? Ay, hindi ko alam eh. O kayo yung karakter sa Bible? Saan ba kayo doon? Sa Genesis? Sa libro ng mga prophets? O sa New Testament? Hindi, may sinulat ako. Hindi mo ba nabasa? Hindi mo ba na pakinggan? Diba, minsan parang pag yung tao, gano'n, di ba, nahihiya ka minsan na, sorry, hindi ko nabasa yung libro mo eh.
Pero ang problema nga para sa atin bilang mga Kristiyano, sabi sa atin ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures, ibig sabihin, buong Bible is God-breathed, salita ng Diyos ito, and is useful, dapat natin gamitin para sa pagtuturo, sampa, rebuking. Kung meron tayong i-correct, dapat alam natin na ito ay galing sa salita ng Panginoon, correcting and training in righteousness. Kaya ngayon yung desire natin as a church, mapapansin nyo, nandun yung ating Bible reading, sa ating group chat, Bible study. As much as possible, we try na yung mga books sa Bible, even the Old Testament, makita natin, mapag-aralan natin. Bakit? Kasi importante siya sa Panginoon eh. Lahat ng ito, from Genesis to Revelations, are God's Word. Kaya dapat malaman natin lahat ito. Today, as we look dito sa Obadiah, yung shortest book, no, in the Old Testament. Sa New Testament, meron namang din Philemon, which is isang natawa nga si Joan nung sinabi ko sa kanyang, Joan, pakiprint sa Redeemer's Word, yung book ng Obadiah. Sabi niya, Pastor, hindi ata kasya. So, kasi sabi ko, parang isang chapter lang siya pag tiningnan mo, no? Pero dito, makita natin na despite itong message na to, itong writer na ito, is not popular. Actually, hindi ko nga maalala, iniisip ko kung meron pa ako napakinggan before in my Christian walk na nag-preach on this text. Parang wala akong maalala. Pero sabi ko nga nung pinag-aaralan natin itong 2 Timothy, sabi ko, dapat pala lahat ito makita namin, mapag-aralan namin. Bakit? May message si God. Then, sa mga tao, nung sinulat ito in the Old Testament, and I believe kahit ngayon para sa ating lahat. Kaya ito ngayon yung ating titingnan, pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Si Obadiah po is, wala siyang makitang autobiographical information masyado no, pag ni-research nyo. Nagpatulong nga ako kay David. May nakita na akong researcher pag si David pala lang yung iti-text ko. Yung name niya ni Obadiah is Obadiah, which means servant of the Lord. Parang yung pa lang is a description kung sino na siya. Kaya siguro hindi na nabigyan pa kung ano pa yung mga niya, kung kanino siyang galing na lahi, di ba, mga ganun, walang ganun eh. Pero alam natin dito, siyempre, na Israelite siya. Para rin minsan naalala ko yung mga pastor, pag tinatanong mong pag-guest sila, Pastor, paano ko po kayo introduce? Ay, eto lang. Sabihin mo lang yung name ko. Wala na yung talagang ang habang mga parang biodata. No? Ganon dito si Obadiah. Parang pinapakita sa atin din dito na ang importante dito, alam nyo kung sino ako, servant of the Lord, at kung ano yung mensahe ng Panginoon para sa inyo. So sa verse 1 pa lang po, mapapansin natin, sabi doon, ng verse 1, andyan po sa Redeemer's Word, pakitingnan po ninyo, sabi doon, the vision of Obadiah. So meron siyang vision na gusto niyang i-communicate sa atin. Pag sinabi natin ngayong panahon na to, pag vision, ay nagkaroon ako ng vision. Ano ba sa atin yun? Ay kasi nanaginip ako. Nakita ko na parang nandun na ako sa Amerika eh. Nakita ko na nakasakay ako sa aeroplano. Picture, no? Ang pag sinabi nating vision. Pero dito, during the old times, especially sa mga prophets, pag sinabi nating vision, sabi dito, sa verse 1, this is what the sovereign Lord says about Edom. So yung vision niya is hindi picture, pero anong napakinggan niya? Yung salita ng Diyos. No? So ito, makita na may difference yung pananaw ng vision noon at yung vision na iniisip natin sa panahon na ito. Hindi siya pictures, words, yung mga nakita, nadidinig ni Obadiah. Bakit kaya yung vision binibigay ni God during that time, hindi picture, words? Bakit kaya? Kasi pag words, di ba alam natin, yun yung eksakto precise na message para maunawaan ng mga tao kung ano ang gusto mong sabihin o
Or kung ano yung exact mind ni God, di ba? Kung picture, pwede mo ma-interpret pa na iba eh. Picture lang eh. Di ba? Meron mga seminar sa mga opisina, may isang picture, tapos yung iba-iba nakikita, ay, babae yan, nakaganito. Ito nakikita ko naman, ganito siya. So magiging iba interpretation. Pero dito, pinapakita sa atin words, importante siya ng salita ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon na maunawaan niya, natin pala, kung ano yung mensahe niya, at ang Diyos ay nagsasalita. Hindi lang siya nagsasalita na hindi natin naintindihan, ang Diyos nagsasalita ng mga words na nauunawaan, intelligible, para yung mga tao tulad natin at nung panahon na yon, from generation to generation, ay maunawaan ito. Para kung meron mang hindi makaintindi, very minimal siguro yung hindi nila pagkakaintindi. Kasi ang Diyos gusto niyang may communicate sa mga tao at sa mundong ginawa niya kung ano yung kanyang plano, kung ano yung kanyang mensahe. Kaya nga dito, yung vision ni Obadiah is expressed in words. Sabi doon, says about Edom. May message ang Diyos para sa Edom. Edom, pag tinignan po natin ang Old Testament, is a nation, or pag binasa natin, napansin nyo kung binasa natin kanina, Iso yung ginamit na name. Kasi mamaya makikita natin bakit. Bakit Iso? So popularly siya, lahi ni Iso. No? So yung prophecy Iso, ito, sabi para kay Edom. Pero it seems, pag binasa natin, di ba, hindi na-address kay Edom eh. O sa Edomites, sa nation, ina-address siya doon sa mga Israelites. Di ba, pag binasa natin itong at pa ating pag-aaralan, hindi para sa Edom eh. Yung letter nito, yung message ni Obadiah, sinasabi ni Lord, eto yung message para sa Edom, pero sabihin mo to sa mga Israelites. Bakit ganun? Bakit kaya ganun yung pananaw? This message is preserved para sa mga tao ng Diyos o anak ng Diyos, para ano? Para malaman ng mga anak ng Diyos kung ano yung nasa isip o gagawin ng Diyos sa kanyang mga kaaway. So ito pong bagay nito, sabi doon, makikita natin na there are two sections, i-divide natin to. Chapter 1, verse 1 to verse 21. Unang section po is verses 1 to 14. No? Ang point na makikita natin dyan is that focus on Edom, which is going to experience the judgment of God through military defeat and economic collapse. So yun po yung istorya. Pag binasa natin, ito yung message na gustong ipakita ng Diyos. No? Mapansin natin dito, in verse, sabi dito po, the agent of the judgment sa mga nations, no? Mapansin dito, nations, sabi doon, we have heard, sabi dito, in verse 1, we have heard a message from the Lord, an envoy was sent to the nations to say, rise, let us go against her for battle. So merong isang agent, may envoy, na sinasabi ang Diyos, inutusan, sabi niya, sabihin mo sa mga iba't ibang bansa, sisirain ninyo, lalabanan ninyo ang Edom. Although dito mapansin natin na yung agent for all the nations, no? Siya yung nagsabi, siya yung mag-encourage doon sa mga iba't ibang bansa sa paligid para labanan yung Edom. Pero, notice, hindi po siya o sila ang chief responsible sa pagkasira ng Edom. Ginamit lang sila. Pag tinignan natin, ang Diyos mismo ang may gawa at gusto mangyari ito sa Edomites. Kaya nga sabi doon, this is what the sovereign Lord says. Ang Diyos ang nagpapadala ng mga bansa, siya nag-dispatch ng envoy para kalabanin ang mga tao. Kaya nga sabi niya sa verse 4, yan po, nandiyan din po pala sa Redeemer's Word, though you soar like the eagle, ito po yung na-address niya yung Edom, and make your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. So dito sa verse 4, sinasabi ng Panginoon, ibabagsak kita.
ibabagsak kita. So the judgment na darating sa Edom is a judgment brought by God. Hindi ng tao. Hindi ng mga bansa na nakalaban nila. Pangalawang section po dito sa Obadiah is from verses 15 to 21. Yung mensahe po dito about judgment, ito po ay, it broadens the message to all nations. Una po, makapensa natin, yung judgment is sa Edom lang, pero dati, sa lahat na ng bansa, and moves further to the timeline and a time of universal judgment. Yung epekto po niya, yung pinapakita niyang sitwasyon o picture, hindi lang sa Edom. Sinasabi sa atin dito in the end ng stories that all nations, pagdating ng end times, at yun yung mga inaabangan natin, iniisip natin, lahat ng bansang will be judged by God. Sabi ng verse 17, but on Mount Zion will be deliverance, it will be holy, and Jacob will possess inheritance. Pag dumating yung God's universal kingdom, no? At yun will be eternal and totally established. After that judgment, alam natin na merong mga tao na pupunta sa langit, may mga tao na pupunta sa impyerno. Ngayon po, para mas maintindihan pa natin itong storyang ito, napaka-short na story. Bakit sabi ko nga, profitable siya for teaching, for rebuking, for correction, and training in self-righteousness. Kailangan natin balikan yung istorya. Di ba minsan parang, para maunawaan mo kung ano nangyayari sa isang tao, kailangan mo siyang i-look back. Bakit siya nagkaganon? Eto, bakit ganito yung story ito na binasa natin, na merong judgment yung Edom? Ano ba nangyari? Alam niyo po, sa story sa Old Testament, parang updating na rin to para sa atin, yung Edom is parang thorn in the flesh sa mga Israelites noong panahon na yun. Sa buong Old Testament period, yun yung kanilang problema. Etong Edom na to, galit sila. Gusto nilang talagang masira yung mga Israelites. At etong mga Edomites na to, sabi ko nga kanina, ay mga descendant ni Esau. Yan, eto, babalikan natin. In Genesis, naalala niyo siguro na merong anak si Isaac at si Rebecca. Kambal. Si Esau at si Jacob. At nung nandun pa sa season, pupunan itong dalawang batang ito, sabi sa atin ng Bible, in Genesis chapter 25, nag-aaway na sila. Naghihilahan na sila. Doon pa lang makikita natin na itong dalawang ito, meron na silang conflict. Hanggang sa dumating, di ba, yung blessing para kay Esau, kinuha ni Jacob. Kaya nagkagalit pa rin sila. And to make the story short, itong dalawang batang ito, si Jacob at si Esau, ay naging dalawang bansa. Ito ngayon, yung Edomites, at si Jacob, yung Israelites. And during the time, sa Book of Numbers, chapter 20, nung mga Israelites, pinalaya na sila sa Egypt, papunta sila sa Promised Land. Sabi ng storya, itong mga Israelites na to, dumaan dun sa lupa ng Edomites, o sa mga lahi ni Esau. At etong nation na ito ay pinagpala din ng Panginoon. Itong mga Edomites na to, malawak din sila, malago din sila, prosperous din sila. At pagdaan nila doon, sabi ni Moses doon sa mga Edomites, pwede bang dumaan kami papuntang Promised Land? At kung ano man yung kakainin namin at ng mga hayop namin, ano mang tubig yung iinumin namin at iinumin ng mga hayop namin, babayaran namin kayo. Pwede ba makidaan? Di ba? Parang pag inisip mo, magpipinsan to. Di ba? Tatay nila, magkapatid, so ano to? Mga magpipinsan, family affair to. Pero anong sabi ng mga Edomites during the time, hindi pwede, hindi kayo pwedeng dumaan. At mula nung panahon na yon, ganun na ang kanilang relationship. Lagi na silang nag-aaway. At kaya nga, pag nababasa natin yung Bible, itong Edomites ay pinapakitang parang archetype, parang isang model ng isang kaaway ng Diyos at ng mga tao ng Diyos. Ito mga Edomites na ito, naging representative sila ng mga tao na ayaw lumuhod sa Diyos o magtiwala sa Diyos o i-acknowledge na ang Panginoon ay sovereign. At etong letter na ito ay sinulat at ibinigay ni Obadiah during the time na itong Israelites ay nasa Babylon at sila ay na-capture for 70 years.
Ano ngayon ang relasyon nitong message na to doon sa capture sila ng 587 BC na nasa Babylon yung mga Israelites? Anong relasyon nun? Ano may tutulog niyang letter na ito ni Obadiah sa mga taong yon during that time? Diba, sabi ko nga, noong nakaraan, napag-aralan natin yung Jeremiah, sinabi doon na 70 years, itong mga Israelites na to will be captured, will be exiled in Babylon. Bakit? Dahil hindi nila sinusunod ang Diyos. Dahil gumawa sila ng sarili nilang mga idols. So yun yung parusa ng Diyos. Ito yung sitwasyon nila. At bakit naman ngayon, eto mga Edomites, gustong parusahan ng Diyos? Ano ba nagawa nito mga ito sa Israelites? At yun makikita natin in verses 11 to 14. Sabi doon, on that day, you stood aloof with strangers, carried off his wealth, and foreigners entered gates and cast lots for Jerusalem. You were like one of them. So during the time na yung mga ari-arian, yung kayamanan nitong Israelites, at may mga foreigners na pumasok sa kanila, kinakapture sila, andun pala yung mga Edomites. Nag-cheer sila, wow, sige, good. Gawin nyo yan. Pahirapan nyo yung mga taong yan. Ubusin nyo lahat ng pera ng mga taong yan. You should not gloat over your brother. Tingnan nyo naman description dito ni God. Brother mo, kapatid mo yan eh. In the day of his misfortune. Eto na nga naapi na, napahirapan na, pero ikaw naman bilang isang kapatid, tuwang-tuwa. No, rejoice over the people of Judah in the day of their destruction. Tuwang-tuwa ka rin kasi nakikita mo nasisira na yung temple. Yung mga tao hirap na eto. Maglalakad papuntang Babylon. You should not march through the gates of my people in the day of their disaster, nor gloat over them in their calamity. In the day of their disasters, nor seize their wealth in the day of their disaster. Pati sila. Kumukuha ng kayamanan ng Israelites. Alam natin, ang yaman ng Israelites during that time, di ba? Marami silang ari-arian paglabas nila ng Egypt. You should not wait at the crossroads to cut down their fugitives, nor hand over their survivors in the day of their trouble. So dito po sa verses nito pinapakita yung description kung paano itong mga Edomites na ito nagre-rejoice, natutuwa na yung ibang mga bansa inaapi, pinapahirapan yung mismong kapatid nila. At kung paano nasisira ang bayan ng Israel during the time. At siguro, pag inisip natin, asan yung pangako ng Diyos? Kung ito pala yung binabasa natin, asan yung pangako ng Diyos na ito yung Israelite chosen people? Give them a promised land. Pero bakit ganito sila ngayon? Ito. Na-conquer sila ng ibang bansa, Babylon, exile sila, tapos, ito pang sarili nilang kapatid, mga Edomites, natutuwa na sila'y nahihirapan. Ano kaya yung feeling ng mga Israelites during that time? Na yung mga tao sa paligid mo, ganun ang pananaw sa'yo. Hirap na hirap ka na. Pero inyat, nagtatawanan pa sila. Tingnan natin yung Psalm 137. Ito po sabi, isa sa mga exile psalms. Sinulat ito during the time na ito mga Babylonians, mga Israelites ay nasa exile sa Babylon. At ito yung nasa isip nila. Sabi sa verse 1, by the rivers of Babylon we sat and wept when we remember Zion. Nandun sila sa Babylon, exile sila, nandun sila sa may tabi ng ilog. And yet, naalala nila yung buhay natin dati sa Jerusalem, sa Zion. Ang ganda dun eh. Bansa natin yun eh. Pero eto tayo ngayon, sa Babylon. Mga preso. Pinahihirapan. And then in verse 4 ng Psalm 137, sabi doon, how can we sing the songs of the Lord while in a foreign land? Paano kami magse-celebrate? Paano kami mag-worship sa Panginoon? Sa panahong ito, nandito kami, hirap kami, exile kami. Mga preso kami dito, mga servants kami dito. Paano kami magse-celebrate? Mag-worship. Di ba? Anong feeling nila during the time? And in verse 7, sabi doon nila, at ito yung prayer nila. Remember, Lord,
what the Edomites did on the day Jerusalem fell. Tear it down, they cried, tear it down to its foundation. Yung hirap ng sitwasyon nila at nakita nila yung kanilang supposed to be family, kapatid, ang nagre-rejoice against them, ang prayer nila bandang huli nung nandun sila, nang bagmo nila tear it down. Tear it down in its foundation. Dito makikita natin yung galit yung puot. Yung mga Edomites, tuwan-tuwa sila. Na nasira ang Jerusalem. Yung mga taga-Jerusalem naman, yung galit nila na parang, bakit ganito? Sinicelebrate pa nila. Nag-cheer pa sila sa mga Babylonians habang kami pinahihirapan. Sinisira lahat ng aming gamit, ng aming temple. Dito sa storyang to, nakita natin na ito yung ginawa talaga. Kompleto. Details na pinapakita ng Diyos na ito ang ginawa ng mga Edomites during the time against Israel. Ngayon, ang tanong siguro ang isip ng mga tao during the time ng mga Israelites, Lord, paano na kami? Paano na kami, Lord? Asan ka na? Asan na yung pangako mo sa amin? Pinagsisigawan namin dati, kami yung chosen people. Kami yung anak ng Diyos, yung pangako ng Diyos na sa amin, hindi niya kami pababayaan. And we will have a promised land. Na ang ganda ng buhay. Prosperous, yun ang sabi mo. Pero eto kami ngayon, paano na? Ano na? Ano na mangyayari? Nasira ba ang pangalan ng Diyos? Hindi niya tinupad yung ginawa niya? Wala bang kwentang salita ng Diyos kasi hindi nangyayari sa mga Israelites during the time? Nanalo na ba yung mga Edomites? O yung mga pagan nation, sinabi lang, tingnan nyo, walang kwenta yung Diyos nyo, pinaglilingkuran. Kasi eto kayo ngayon, tingnan nyo. Ito yung magandang mensahe ng vision ni Obadiah. Pinapakita niya, despite sa negative things na nangyayari sa buhay ng mga Israelites during the time, sabi niya, all these things will be reversed. Mababago ito. Bakit? Sabi niya sa verse 1, this is what the sovereign Lord says. Anong ibig sabihin ng sovereign? Makapangyarihan. May control sa lahat ng bagay sa mundong ito at sa buong universe, sa lahat ng kanyang creation. At ang sabi niya sa verse 21, sa last part, sabi doon, and the kingdom will be the Lord. Ang buong kaharian ay sa Panginoon. Anong ibig sabihin nito para sa atin at sa kanila during the time? Ibig sabihin po na nangyayari yung kapangyarihan ng Diyos during the time, kahit na nandun sila sa exile sa Babylon, at yung kapangyarihan ng Diyos na yon, patuloy yon hanggang ngayon at for eternity. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi nababawasan. Siya yung may control yesterday, today, and forever. Kaya nga pag sinabi ng Diyos na I am who I am, hindi niya sinasabing, Diyos ako ngayon, kaya lang bukas, hindi ko sure kung Diyos pa ako. Powerful ako ngayon, pero hindi ko alam bukas kung powerful ako. Hindi niya sinasabing Sinasabi niya, from this point to that point of eternity, Diyos ako. Sovereign ako. Ako ang may control ng lahat ng nangyayari sa lahat ng tao at sa mundong ito. Ang buong kaharian ay sa Panginoon. Never natalo ang Panginoon sa kaaway. Kaya minsan, di ba sinasabi natin, Pastor, mahihina ako kasi yung kaaway, ang lakas sa akin sabi mo, tinanggap mo ang Panginoon, di ba? Di nasa iyo ang Panginoon. Ngayon, tinatalo ka ng kaaway, di talo pala ang Panginoon. Kaya minsan yung pananaw natin kung sino ang Diyos ay napaka-importante para sa ating pamumuhay ngayon at sa ating pagtitiwala sa Panginoon. During the time, ito mga Edomites na to, yung mga tao during the time na nag-o-oppose kay God,
Ang akala nila, sila may control sa mga nangyayari sa buhay nila at sa paligid nila. Yan yung mindset ng mga Edomites. Pero sabi dito ng mensahe ng Panginoon, ang mensahe niya para sa mga tao niya, sa mga mananampalataya is ano? Kahit na ngayon tingin ninyo ang posisyon ninyo is hopeless. Wala na akong future. Wala nang kwenta ang buhay namin. Exile ako, servant kami. Kaya minsan nangyayari sa buhay ng mga tao during the time sa Israel, bakit sila na-exile? Because God was disciplining them and punishing them. But, hindi yon ang katapusan ng buhay nila. Natitempt sila minsan, eto na yung buhay namin. Hindi. Hindi yun ang plano ng Diyos. Yes, dinidisipline sila. Pinapahirapan sila. Pero at the end, God would restore them. At doon naman sa mensahe niya para sa mga kaaway ng Diyos, makikita natin ano? Ayaw niyo mag-submit sa akin, sabi ng Diyos, sa aking sovereignty. Tingin niyo successful kayo sa lahat ng ginagawa ninyo, ang ganda-ganda ng mga plano niyo. Tingin niyo lahat meron kayo at okay kayo. Ba't hindi niyo alam kung ano nasa isip ng Diyos? Akala lang ninyo yan. As an outline po, nandiyan sa ating Redeemer's Word sa likod, ito yung point na gusto kong makita natin. Number 1 is God's enemies will be destroyed. Ito yung tinuturo ni Obadiah sa kanyang letter. Yung problema po ng mga Edomites is what? Yung ayaw nilang i-acknowledge kung sino ang Diyos. Kung sino si Yahweh. Na ang Diyos ay sovereign o makapangyarihan. At yung gusto nila na i-lift up yung sarili nila sa trono, no? At yung confidence nila, kung sino sila at kung ano yung nagagawa nila, at kung ano yung meron sila. Yun ang kanilang ipinagmamalaki. Kaya nga sabi ng verses 3 and 4 ng Obadiah, the pride of your heart has deceived you. You who live in the clefts of the rock. So, ibig sabihin, yung kanilang bansa, nasa taas ng bundok, nasa taas ng bato, kaya ang hirap silang kalabanin. And make your home on the heights. You who say to yourself, who can bring me down to the ground? Sino ang tatalo sa amin? Nung panahon na yun, walang eroplano, isipin nyo. Wala yung mga rocket, yung bomba na palilipa rin. Sa taas sila, sinong kaya lusubin kami? Wala. Kaya dito sila proud kung sino sila. At alam natin, sabi nga natin, pride easily can deceive us. At later on, mapapansin natin yung sarili natin na pabagsak na. Yung pride na ito, hindi naman ito nangyari one time lang. Yung pride na ito nila, nandun na yun . Kasi binless sila ni Lord during the time, sabi ko, nung time pa ni Moses, kaya ang yaman din nila. Hanggang na-build nila yung kanilang sariling lugar sa taas ng bundok. Tapos meron sila mga magagaling na mga sundalo. Kaya nga ang sabi nila sa sarili nila, who can bring me down to the ground? Sino? Sino magpapabagsak sa akin? Tingin nila wala . Bakit? Alam niyo ba, sabi nga ng research, yung mga historians at archaeologists, sa buong records ng Edom, wala kang makikita na meron silang Diyos na sinamba. Kahit Diyos-Diyosan. Di ba? Isipin nyo, lahat, ang daming idols, di ba? Paligid nun. Pero sila wala. Dependent sila lang sa sarili nila na kaya nilang gawin lahat. Ipinapakita nila sa paligid nila na self-sufficient sila. Kaya nga mayabang sila . Kaya namin . Mabubuhay kami. Kahit wala na lahat kayo, kaya namin to. Lahat ng problema namin, may sagot kami. Matatalino yung mga leaders namin. Magagaling sila . Wala sila. Wala silang
pinaniniwal ang Diyos-Diyosan or any forces. Sarili lang nila, kaya nga hindi sila lumuluhod sa Diyos para manalangin, especially to the God of Jacob. Pero hindi nila alam, during the time is what? Yun yung malaki nilang pagkakamali. Nakalimutan nila na merong Diyos at ang Diyos na ito ay sovereign, all-powerful, all-knowing. Siya may control ng buong mundo at meron siyang plano at yung plano niya, gagawin niya yon. At yung purpose niya, ipupulpil niya yon, whether ang tao umayon sa kanya o hindi. Kaya nga sabi ng verse 4, though you soar like the eagle, ang lakas, taas ng lipad mo, and make your nest among the stars, akala mo, yung iyong nest nasa stars na, hindi ka na maabot ng kung sino, big time ka na, from there, I will bring you down. Sabi ng Diyos, ibabagsak kita kasi akala mo nandun ka na sa alapaap. Kasama mo na yung mga stars, doon ka na nagninest. Sabi ng Diyos, ibabagsak ko kayo. And in verse 5 to 6, anong sabi doon? Paano niya ibabagsak itong mga Edomites? If thieves come to you, if the robbers in the night, oh, what a disaster awaits you, would they not steal only as much as they wanted? Kung mayroong magnanakaw, di ba, kukunin lang kung ano lang yung mga makukuha nila. If grape pickers come to you, would they not leave a few grapes? Merong ititira sa iyo kung meron mga grape pickers, sabi. But verse 6, sabi doon, but how Esau will be ransacked, his hidden treasure pillaged. Kahit na yung mga tinatago mong treasure, sabi ng Diyos, akala mo mapoprotekta mo, hindi, lahat yan mawawala, kukunin niya. So, ang point na pinapakita dito is yung hinahawakan mo, pinangahawakan mo, yung inaasahan mo na protection mo, yung inaasahan mo na eto yung magbibigay sa iyo ng karangyaan. Eto yung magbibigay sa iyo ng protection. Sabi ng Diyos, lahat ng iyan na nasa kamay mo, walang kwenta lahat yan. Sabi ng verse 7, all your allies will force you to the border. Your friends will deceive you and overpower you. Those who eat your bread will set a trap for you, but you will not detect it. Yung inaasahan mo na proteksyon, yung fortress mo na ang taas ng iyong lupain na hindi ka maaabot, at yung mga alay na nation mo, sila mismo ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay masira. Ang problema pa dito, hindi mo mapapansin na yung mga allies mo, kaaway mo na pala. In verse 8, sabi niya, in that day declares the Lord, will I not destroy the wise men of Edom, those of understanding in the mountains of Esau. Yung pinagkakatiwalaan mong talino ninyo, mga talino ng mga leaders ninyo, ipapakita ko na walang kwenta yan. Mahina yan. Ano pa yung pinangahawakan nila? Verse 9, your warriors, Timan, will be terrified, and everyone in Esau's mountain will be cut down in the slaughter. Yung war machine nyo, pinanghahawakan nyo ito, wisdom, war machine, yung fortress nyo, yung allies nyo, pinanghawakan nyo ito, lahat ng ito. Sabi ng Diyos, lahat yan, tatanggalin ko. That's how sovereign God is. Sabi ng Diyos, ibabagsak ko kayo. Kaya nga pag sinabi ng Diyos ang isang bagay, eto po yung learning eh. Walang human treasure, walang human allies, walang human wisdom, nor human military power can prevent God's plan. Etong lahing ito, itong Edomites, ito naging arrogant sila. Akala nila sa kanila na yung kingdom. Akala nila sila na yung the best. Kaya nga, anong ginawa nila sa kanilang kapatid? Kay Jacob, sa Israelites? Sabi ko nga kanina, they were the cheerleaders habang sinisira yung Jerusalem. Habang hinuhuli yung mga kapatid nila ng mga Babylonians at dadalhin ng mga preso sa Babylon. Pero ang sabi ng Diyos, I'm going to move against Edom. Ako ang kalaban ninyo. Ngayon ang tanong sa story ito, sa haba-haba ng sinabi mo, Pastor, paano na ngayon sa atin yan?
Ano bang application niya sa buhay ko ngayon bilang isang Kristiyano 2024? Meron pa rin po tayo ngayong panahon na Edom syndrome. People, mga tao sa paligid natin na actively in rebellion against God. Katulad ng mga Edomites, itong mga taong ito, nagre-rejoice sila. Pag nakikita nila yung mga anak ng Diyos, naghihirap. Nagre-rejoice sila. Pag nakita nila yung mga simbahan na nasasara, nasusunog. Natutuwa sila. Ipinagmamalaki na, tingnan mo yung simbahan yan. Oh. Sabi nila, nasa kalan Diyos, pero nakita mo. Wala na sila ngayon. Natutuwa sila pag yung salita ng Panginoon na hindi napipreach. Ang gusto nila, ang Diyos at ang salita ng Diyos ay masira at makakalimutan ng mga tao. Kaya nga yung judgment ni God no? Nandun And it will be just. Bakit just? Kasi nga, yung long suffering, yung long patience ng Diyos, ipinakita niya, yung compassion niya, pinakita, and yet, people did not change. People refuse the sovereign Lord na alam mo, napapakinggan mo every Sunday na ang Diyos ay sovereign. Siya may control ng lahat and yet hindi mo siya pinagkakatiwalaan. You trusted on your own self. Ito yung mga tao na kailangan nilang makilala ang Diyos. Sabi ng verse 10, because of the violence against your brother Jacob, you will be covered with shame. You will be destroyed forever. Nakita niyo? Destroyed forever. At ito yung nangyari. Totoo to, nangyari to nung panahon na yun ng Edomites. History tells us na yung mga Nabayatans, na-conquer sila. At ito nga sabi sa atin ng history, yung mga Nabayatans became Edomians. At yung Edomians, si King Herod was an Edomian king. At after a while, nung nawala na si King Herod, yung Edom na-destroy. At kahit ngayon, wala ka na makitang lahi ng Edomites. Wala na silang nation. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Nangyari. Ito yung pinapakita sa ating picture. Kaya nga pag binabasa natin itong Bible na to, nare-remind tayo na totoo nga ang salita ng Panginoon. Biro mo to, ang tagal-tagal na nito. Ang liit-liit lang. Isang chapter lang kung isipin natin. Pero and yet, pinakita ng Diyos na lahat ng sinabi niya, lahat ng pinangako niya, ginagawa niya, at hindi lang ginagawa niya noon, gagawin pa rin niya in the future. Tiyang ito yung relief sa mga Israelites. Ito yung hope Lord, aping-api kami. Ang hirap maging born again. Persecution sa bahay. Persecution sa eskwelahan, yung mga teachers namin, Christian ka? Naniniwala ka ba sa Diyos? Ano ka ba? Sa panahong ito, wala nang kwenta yung Diyos. Kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, isipin mo, i-meditate mo, yayaman ka, matalino ako. Yun ang meditation mo araw-araw, wala na yung Diyos. Gusto mong yumaman, magsumikap ka. Gawin mo lahat. Para yumaman ka. Anong plano mo sa future? Yun ang gawin mo. Huwag kang aasa sa Diyos. Ano may tutulong sa'yo ng Diyos? Asan ba siya? Ito yung issue ni Obadiah. Sino yung nagro-rule sa buhay ng tao? Sino yung in charge sa buhay ninyo today? And I believe this is something that we have to decide every day of our life. Sino yung in charge sa buhay ko? Sino yung nagro-rule sa buhay ko? At dito sa istorya nito, pinakita sa atin na yung mga Edomites, ito yung malaking pagkakamali nila. Ang akala nila, yung pahirap ng Diyos sa Israel, di ba? Sila ang gumawa nun. Si power nila yung ginamit ng Diyos, pero hindi sila yung may kapangyarihan doon. Ang akala nila sila. Hindi nila na-realize that God was working everything and using them.
fulfill His purpose. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya naman, yes, dadaan tayo sa disciplining ng Panginoon. But never lose hope. Dahil hindi yun ang ending ng buhay ng isang anak ng Diyos. There will be restoration. There will be restoration. Kaya ngayon, as a church, ano ba dapat ang reaksyon natin? Dapat mag-surrender lang tayo, sabihin, hayaan mo na, Pastor, wala na talaga magagawa, ganyan na talaga ang buhay. Or we are praying na sana, Lord, pinanganak ako nung panahon mo para mas maganda yung pananampalataya ko sa iyo kasi nakita kita. Or do we take Obadiah's message into our heart this morning? Na maninindigan tayo, tatayo tayo bilang anak ng Diyos. No matter what persecution gave us, no matter what health gave us, no matter what finances would give us, no matter what life would give us, because we know that God is sovereign and He will destroy His enemies. Pangalawang point ko dito na gusto ko makita natin is God's people will be gloriously restored. Sabi ng verse 15, no? Late na pala. Makita natin dito yung prophecy na it moves from that time ni Edom to the end time, no? At yung judgment na sinasabi kay Edom, hindi lang sa kanila. It is a judgment for many. Sabi ng verse 15, the day of the Lord is near for all nations. Mapansin niyo po yun. Hindi lang si Edom ina-address ni God, but sabi niya for all nations, and that is future na pinopoint out sa atin. May panahon na magre-reckon tayo. Lahat ng katauhan, no, will stand in judgment kay Jesus Christ. At dito sa story ito, binibigyan lang tayo ng example kay Edom. No? Ito mangyayari during the time. Judgment. Sabi ng verse 16, just as you drank on my holy hill, so all the nations will drink continually. They will, they will drink and drink as if they have never been. God is saying, I know kung ano yung ginawa mo during the time of the disaster ng mga Israelites. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko bababayaan yung bansang yan. Bakit? May covenant ako sa kanila. May covenant ang Diyos. Kaya napaka-importante ng covenant ng Diyos. Kasi yun ang pinangahawakan niya at pangahawakan natin kung bakit tayo merong kaligtasan. At asa ng kaligtasan, sabi ni Obadiah, verse 17, but on Mount Zion will be deliverance, it will be holy, and Jacob will possess his inheritance. Yung verse 17 na yan, yun yung good news dito sa Obadiah. Ito yung verse na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa, magiging encouragement sa gitna ng darkness na nasa paligid sa kanila during the time na nasa Babylon sila. Siguro ang tanong, bakit Mount Zion? Ano ba yan? No? Alam natin sa story sa Bible, pag sinabing Mount Zion, it's a picture where God dwells. Pero during the time, nasira ito. Pero itong Mount Zion na ito, pinopoint out ni Obadiah, is looking forward na dito sa lugar na to, from Mount Zion, a man will walk going to the city, to the hill of Golgotha, and die in that place on the cross for the sins of mankind. Kaya ito yung picture na sinisimbolize niya. Mount Zion, there will be deliverance. At alam natin na ito yung nangyari kay Jesus Christ. It is a prophecy of judgment to Edom, but it is also a prophecy of hope para sa mga anak ng Diyos. Sabi ng verses 17 to 18, gives a blend of judgment, rescue, wrath, and mercy. The house of Jacob will be a fire, and the house of Joseph will be a flame. Ito yung pangako. Deliverance, restoration. At dahil dito,
Sa merong restoration and deliverance, merong judgment at destruction din. And lastly, in verse 19 to 20, sabi doon, people from Negev, or nandiyan naman po sa inyong Redeemer's Word, basahin na lang po natin. So ang point dito is that lahat ng mga scattered na mga tao ng Diyos during the time ay muling babalik sa promised land. At lahat ng ito magiging stable ng buhay nila. There will be peace. At doon ipapakita ng Diyos that even the mountain of Iso, iko-conquer ng mga Israelites. At yung mga taong ito ng Diyos, sila yung may assignment to reach out, to declare the glory of God sa paligid nila. At ito rin yung ginagawa sa atin today. Ito yung message sa atin today. Because of that cross, because of what Jesus Christ have done for us, alam natin na may judgment na darating. Alam natin na may end times. Our role in the New Testament church is to share the gospel. At yung exile na yon, may ending. Ang ending niya is what? Pagdating ng Panginoon. Mamaya po, we will partake of the communion. And I pray that as you partake of that communion, as you remember what Christ have done for us, remember that it is a blessing to be a part of the kingdom of God. By His grace, and people are called to repent and to stop being enemies of God at maniwala sa gospel ng Panginoon. Ito pong letter na to ni Obadiah challenges all of us. Aling view sa buhay ang ipamumuhay mo? Sino ang nagro-rule sa buhay mo? Tayo ba ay mabubuhay sa mundong ito na parang tayo yung may hawak sa ating destiny? O ipagkakatiwala ba natin ang buhay natin sa Diyos who created heaven and earth? Na nakita natin sa istorya na siya may control ng lahat because He is sovereign God. At dahil siya ay sovereign, may purpose siya, may plano siya, at lahat ng iyon ginagawa niya. Kahit na hindi natin nakikita minsan o nauunawaan minsan. O para sa atin ba ang Diyos ay parang isang impotent? Wala ka na magagawa sa problema ko, sa sitwasyon ko sa buhay. As I close this sharing this morning, I ask you to choose, not just this moment, but every day of your life. Sino ang susundin ko? Ang ino-offer ng mundo o ang ino-offer ng Diyos? Paano ako mabubuhay? Ngayon? Bukas? Sa Martes? Sa isang linggo? Sa isang buwan? Sa isang taon? Sino ang dapat kong sundin? Ano ang dapat kong gawin? My prayer for all of us, pagkatiwala natin sa Diyos at patuloy nating basahin ang salita ng Diyos para lalo natin makilala at maunawaan ang plano niya. Ang plano niya sa buhay natin. Let's pray. Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga darating na araw, Lord, na yung buhay namin ay pinagkaloob mo.
na yung kaligtasan na aming tinanggap at na-appreciate namin. Lahat ng maraming blessings, Lord, na meron kami. Patawarin mo kami kung naisip namin na ito'y dahil sa aming galing, dahil sa aming talino, dahil sa aming kakayahan, dahil sa mga tao sa paligid namin. Nakalimutan namin, Panginoon, na pasalamatan na Ikaw yung lahat ng source ng ito. Ginagamit mo lang yung mga tao sa paligid namin, ginagamit mo lang yung mga opisina, provides for financial provisions ng mga families namin. Ginagamit mo lang yung negosyo, ginagamit mo lang, Lord, yung napag-aralan namin na Ikaw rin yung nagbigay para magkaroon kami ng wisdom to decide what is right. And Lord, we say also, patawarin mo kami sa panahon na nagtiwala kami sa sarili namin. Nakalimutan namin na meron kaming Diyos who is sovereign, who have wonderful plans. Salamat sa reminder na ito. Ganon din, Lord, sa mga panahon na nandun kami sa kagipitan, it seems yung aming buhay ay hopeless. It seems wala ka na sa amin. Maybe those are times na dumadaan kami sa discipline. And Lord, I pray na yung heart namin ay patuloy pa rin magtiwala sa iyo. Huwag naming isipin na wala nang kwenta kami. Wala nang kwenta ang buhay namin. Asang ka na. But rather, Lord, the story tells us that after the disciplining, you plan, Lord, to restore us again into your presence. We thank you, Father, for being faithful to your children, faithful to your promises, faithful to your words. At ang prayer namin, Panginoon, dahil knowing that there will be a judgment to come, we pray, Father God, yung mga mahal namin sa buhay, families, friends, relatives, office mates, classmates, na Lord, hindi nila maranasan yung judgment mo. May they come to know you as their Lord and Savior. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na magamit mo to share to them your word. Every opportunity, Father God, give us the boldness to minister to other people around us. Salamat muli sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. And I pray, Lord, that in the days to come, we would live a life in obedience to your word. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we sing our communion song, we pray that the Holy Spirit will lead us into repentance and into remembering what the Lord Jesus Christ has done for us on the cross. Redemption's here, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost.
me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Holy me, lead me to the cross. You were as I tempted and tried. You knew me. Toward the king flesh, bore my sin and death. Now you're risen, and everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Holy me, lead me to the cross. To your heart, to your heart, lead me to your heart, lead me to your heart, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Holy me, Today we will remember what Christ done on the cross, and let us have few moments to reflect at itaas natin sa Lord ang ating hearts. May mga ginawa tayong kasalanan sa Panginoon. Balik natin yung puso natin kay Lord. You have few moments to talk to the Lord in private.
word of the Lord says, I passed on to you what I received from the Lord. On the night that the Lord Jesus was handed over to His enemies, He took bread. Kunin po natin ang bread. When He had given thanks, He broke it. He said, "This is my body. It is given for you. Every time you eat it, do it in memory of me." Let's partake of the bread. In the same way, after supper, He took the cup. Let's hold the cup. This cup is the new covenant in my blood. And every time you drink it, do it in memory of me. Let's partake of the cup. The Lord says that when we eat and when we drink the cup, we do this because we will announce the Lord's death until He comes. Let's pray. Father, today, Lord, we continue to remember what You have done on the cross. You died for us because You love us. You sent Your Son to die on the cross as a substitute. Ang karapat-dapat pong mamatay, Panginoon, kami. But because of Your love, You sent Your Son to die in behalf of us for the sins that we have done in the past, for the sins that we have done today, and even the future, Panginoon. You have forgiven us because You love us. And in this love, You have also called us to serve You, to worship You, to give our lives unto You as a living offering. So, Father, receive us, accept us. Whatever we have done in the past, Panginoon, Your eyes is now at the Lord Jesus, kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. So I pray, O Lord, that today, Panginoon, we will be a soul or a life that worships You, a life that continues to serve You all the days of our life. And we will continue to announce Your coming, to announce Your death, to announce Your resurrection, and to declare that You indeed is our Savior. You haven't done anything to cleanse us, to cleanse ourselves, but rather, Panginoon, it is through Your blood that was shed on the cross that we are now here, restored into Your loving care. We thank You. In the name of our Lord Jesus, our Savior, we pray. Amen and amen. Hello. Good morning po sa lahat. Thank you for attending today's Sunday service, and thank you to Pastor Bear for a wonderful preaching today and giving us more questions to our growth in Christian life and drawing more closer to God. So as the ushers pass around for tithes and offerings, I will also continue to make announcements. Raise of hands. May dalawa po. Could we please stand? And
po. So please remain standing. We will pray for you. Let us extend our hands as we pray for them. Lord, thank you for this day. Thank you for giving us this wonderful people, Lord God. Lord, continue to guide them and bless them as they walk towards you, Lord God. Lord, in their growth as Christians, make them be proud that they are part of you, O Lord God, and they will later on preach your word, O Lord God, and bring more people towards you, O Lord God. Lord, as they continue to walk through life, bless them, give them guidance, wisdom, and give them hope to never give up on you, O Lord God. Lord, continue to guide them and bless them throughout this whole time that they're with you. In Jesus' name, amen. Ayan, so let us all stand and let's extend our hands to the tithes and offerings. Sige, let's pray. Lord, thank you for this day. Thank you for these people, Lord God, that donated to the church, oh Lord God. Lord, we lift up to you these tithes and offerings, and that whenever the church uses them, it will be for your glory and the growth of this church, oh Lord God. Lord, we ask you to guide them and give them wisdom and knowledge as they use these tithes and offerings that we give up to you, oh Lord God. Lord, we know that you are the one and only God. And we know that in everything that we do, we should depend on you and pray on you, Lord God. Lord, continue to guide us and bless us. In Jesus' name, amen. Today we are reminded how great our God is. We are reminded of the timeless character of God, that God will destroy His enemies, but He will restore His people. There's no great sin na meron tayo na hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos. So today po, let's close this. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and may the union and fellowship of the Holy Spirit be with you all. Go and be a blessing to everyone. God bless po. See you next Sunday. Hey, so if you are blessed, let us all sing this song. Praise. Amen. Clap your hands to the Lord. Say, let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise in the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. Yeah. His praise is the water my enemies drowning. Say, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord.
Hallelujah. Happy Sunday, everyone. See you all again next Sunday. God bless you.